Don Gustavo, pinapatawag niyo raw po ako. Maayos pa mga yan. Medyo may pinaglumaan lang. Isuot mo para maging kaaya-aya. Naku po, Don Gustavo, hindi na ho. Sakto naman po yung mga dala kong damit eh. Tanggapin mo na. Ayokong nagmumukha kang gusgusin dito sa bahay ko eh. Tingnan mo kung kasya. Don Gustavo, sakto po. Maraming salamat po ah. Naupo ka. Naupo ka. Tandaan mo, kung maayos ang panlabas mo nganyo, yun aayon at aayos kung anong nasa loob mo. Kung presentable ka, magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Pero kung minsan hindi rin sapat ang pagkakataong yan. Kagaya nangyayari dito sa bahay ko. Sa dami na ng ginawa ko sa mga anak ko. Ngayon wala na ako silbi sa kanila. May halaga nga po siguro yung panlabas nating itsura minsan. Pero mas importante po yung panloob. Kahit ano pong sabihin ng iba. Kung naniniwala po kayo sa sarili nyo, wala pong imposible. May punto ka. Hindi ko yata naituro sa mga anak ko kung anong halaga ng karangalan. Ang importante sa kanila, yung karangyaan. Kaya, ayun, nagkaganito sila. Importante sa kanila yung kapangyarihan. Kung sino ang nasa taas, yun ang mas matimbang. Pasensya na po kayo, Don Gustavo. Hindi ko po alam sasabihin ko. Wala ka naman dapat sabihin eh. Okay lang sa akin na meron akong makakwentuhan. Yung may nakikinig sa akin. Sabihin mo nga sa akin, Santino, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Huwag lang maging mayor, ha? Ang totoo po, pangarap ko po noong maging boksingero. Maging isang world champion. Para may ahon ko po sa kahirapan ng pamilya ko. Pero ngayon, sa dami po na nangyari sa pamilya namin, isa lang po ang gusto ko. Ang mabuo po ulit kami pamilya. Don Gustavo, mauna na po ako. Tatabi ko na po yung mga binigay niyo pong damit sa akin. Santino. Lolo. Yun ang gusto kong